Pamilyar ang tunog ng mumurahing gitara na tumutugtog mula sa entablado. Sintonado ng bahagya, tulad ng halos lahat ng sumubok ngayong araw. Napabuntong hininga si Rico Sandoval at ipinikit ang mga mata. Isa na namang Sabado ang nasasayang sa loob ng malamig na audition room na ito. Daan-daang pangarap na naman ang dumaan sa harap niya, at halos lahat ay pare-pareho lang ang tunog. Walang bago. Walang puso. Ang panulat na hawak niya ay marahang umikot sa pagitan ng kanyang mga daliri. 1, 2, 3 ikot. Pagod na siya. Pagod na ang tenga niya. Pagod na ang kaluluwa niya. Contestant number 72, anunsyo ng staff. Hindi na nag-abalang dumilat si Rico. Hahayaan na lang niyang tapusin ng kanyang mga staff ang walang kwentang araw na ito. Marahil ay isa na namang bata na pinilit ng magulang na maging sikat, o isang teenager na ang tanging puhunan ay itsura. Narinig niya ang mahinang pag-script ng upuan sa entablado. Isang buntong hininga mula sa kung sino mang susunod na sasabak. At pagkatapos, nagsimula ang pagkalabit sa gitara. Isang simpleng himig. 4 na nota na paulit-ulit. Pamilyar. Sobrang pamilyar. Napahinto ang pag-ikot ng panulat sa kamay ni Rico. Nanatili siyang nakapikit, ngunit ang buo niyang sistema ay biglang nagising. Impossible. At doon nagsimula ang isang boses. Isang maliit na boses ng bata. Tulog na, bunso ko, ang gabi malalim di. Parang kidlat na gumuhit sa kaluluwa ni Rico ang mga salitang iyon. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Nanigas ang kanyang panga. Ang kantang iyon. Bigla, wala na siya sa audition room. Nasa loob siya ng isang maliit na kwarto, amoy baby powder at gatas. May isang maliit na kamay na nakakapit sa kanyang daliri, habang marahan niyang hinihele ang kuna. Ang hangin mula sa aircon ay malamig, ngunit ang init mula sa munting katawan sa harap niya ay sapat na para painitin ang buong mundo. Tatay Song Ji. Bulong ng isang anghel na boses sa kanyang alaala. Yes, Miguel. This is Tatay Song. Para lang sa iyo. Tulog na, mahal ko, mga bituin ay nag-aabangi. Dahan-dahang iminulat ni Rico ang kanyang mga mata. Ang panulat ay nahulog mula sa kanyang kamay at gumawa ng isang malakas na kalansing sa sahig, ngunit hindi niya iyon narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang boses ng batang nasa entablado. Isang maliit na batang lalaki, marahil 6 o 7 taong gulang, nakaupo sa isang mataas na upuan, yakap-yakap ang isang gitara na halos mas malaki pa sa kanya. Nakapikit ito habang kumakanta, ninanamnam ang bawat salita ng himig na iyon. Ang himig na nilikha niya sa kalagitnaan ng gabi, 6 na taon na ang nakalilipas, para lang sa isang tao. Para kay Miguel. Bawat nota ay isang saksak sa kanyang puso. Bawat salita ay isang paalala ng lahat ng nawala sa kanya. Ang pagkawala ni Miguel. Ang pagkasira ng kanyang pamilya. Ang pagkamatay ng kanyang asawa. Ang 6 na taon ng walang katapusang sakit at pangungulila. Ang kanta ay natapos. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Walang pumalakpak. Maging ang kanyang mga staff ay nakatingin sa kanya, nakikita ang gulat at panginginig sa kanyang mukha. Ang bata sa entablado ay dahan-dahang iminulat ang mga mata. Ngumiti ito, isang ngiting inosente at puro. Hindi na nakapag-isip si Rico. Ang sakit at ang isang hibla ng nakakabaliw na pag-asa ang nagtulak sa kanya. Napatayo siya. 1 hakbang. 2 hakbang. Mabilis. Tila may humihila sa kanya papunta sa entablado. Sir Rico, tawag ng kanyang assistant, ngunit hindi siya lumingon. Umakyat siya sa mababang entablado. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ng bata. Sa likod nito, isang babae ang mabilis na tumayo mula sa upuan sa gilid. Ang babaeng kasama ng bata kanina. Mukha itong simple, nakasuot lang ng maong at puting t-shirt, at sa mga mata nito ay mababasa ang biglaang pag-aalala at takot. Hindi niya pinansin ang bata. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa babae. Siya ang nagdala sa bata rito. Dapat ay may alam siya. Nilampasan niya ang bata at huminto sa harap ng babae. Ang mga tao sa silid ay nagbubulungan, ngunit para kay Rico, sila ay mga anino na lamang. Hinawakan niya ang braso ng babae. Hindi mahigpit, ngunit sapat para maramdaman nito ang panginginig ng kanyang kamay. Nagulat ang babae.
Nakita ni Rico ang paglaki ng mga mata nito, isang halo ng pagkalito at takot. Sinubukan nitong bawiin ang braso. Sir, may problema po ba? Mahinang tanong nito. Ang boses nito ay kalmado, ngunit may bahid ng kaba. Sa likuran nila, narinig ni Rico ang boses ng bata. Mama! Ang isang salitang iyon ay tumago sa kamalayan ni Rico. Lumingon siya at tinitigan ang bata sa entablado. Ang inosenteng mukha, ang maliliit na kamay na nakahawak pa rin sa gitara, ang mga matang iyon na ngayon ay puno ng pag-aalala para sa babaeng tinawag nitong mama. May kung anong kumirot sa dibdib ni Rico. Isang pamilyar na kirot. Tinitigan niyang mabuti ang mukha ng bata. Ang hugis ng mga mata pamilyar. Ang maliit na ilong parang hinulma mula sa alaala. Kahit ang paraan ng pagkurba ng mga labi nito habang nag-aalala may anino ni Miguel doon. Isang multo mula sa nakaraang hindi niya matakasan. Naramdaman ng babae ang pagbabago sa titig ni Rico. Mas lalo itong natakot. Marahan niyang inilagay ang sarili sa pagitan ni Rico at ng bata, isang buhay na pananggalang. Leo, halika rito, anak, mahinang tawag niya, hindi inaalis ang tingin kay Rico. Okay lang, nandito si mama. Pero hindi binitiwan ni Rico ang braso niya. Sa halip, mas humigpit pa ang hawak niya, sapat lang para iparamdam ang bigat ng kanyang emosyon. Ang isip niya ay naglalakbay sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan, sa pagitan ng pag-asa at pagdududa. Sir, nasasaktan po ako, pakiusap ng babae, ang boses ay nanginginig na. Doon lang bumalik sa kasalukuyan si Rico. Binitawan niya ang braso nito na parabang napaso. Napatingin siya sa paligid. Ang mga staff niya ay nakatingin sa kanya, gulat. Ang ilang natitirang audience ay nagbubulungan. Kailangan niyang makausap ang babae. Nang sila lang. Sumunod ka sa akin, utos niya, ang boses ay mababa at puno ng otoridad na hindi matatanggihan. Tumalikod siya at naglakad papunta sa exit ng audition room, patungo sa pasilyo sa likod ng entablado. Nag-atubili ang babae ng isang segundo, pagkatapos ay bumulong sa bata, "Diyan ka lang, Leo, babalik si mama." Mabilis itong sumunod kay Rico, ang mga yabag ay halos hindi marinig. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng pasilyo, hinarap siya ni Rico. Ang pader sa likod niya ay malamig at magaspang, tulad ng pakiramdam sa kanyang dibdib. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili, ngunit ang mga salita ay gustong kumawala mula sa kanya. Tinitigan niya ang babae. Isang ordinaryong mukha, ngunit sa mga mata nito ay may itinatagong kwento. At kailangan niyang malaman ang kwentong iyon. Sino ka? Tanong niya, ang boses ay garalgal at puno ng 6 na taon ng sakit. Napalunok ang babae. Ako po si Lena Reyes, sir. Yumiling si Rico. Hindi iyon ang tanong na gusto niyang masagot. Lumapit siya ng isang hakbang, ang anino niya ay halos nilalamon na ang babae. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding pangangailangan na malaman ang katotohanan. Sino ka? Ulit niya, mas mabagal, mas mabigat. At bakit alam ng batang iyan ang kanta ng anak ko? Bakit alam ng batang iyan ang kanta ng anak ko? Ang tanong ni Rico Sandoval ay umalinggaw sa makitid na pasilyo, hindi tulad ng isang simpleng tanong, kundi isang hatol. Naramdaman ni Lena ang panlalamig ng kanyang mga kamay, ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang hangin sa paligid niya ay biglang kumapal at nahirapan siyang huminga. Ito na. Ito na ang kinatatakutan niya sa loob ng 6 na taon. Ang araw na may magtatanong. Ang araw na may makakaalam. Hindi niya alam kung anong isasagot. Ang utak niya ay blanko. Ang tanging tumatakbo sa isip niya ay ang mukha ni Leo, naghihintay sa kanya sa loob, nag-iisa. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo, sir, pilit niyang sinabi, ang boses ay halos isang bulong. Napulot lang po niya ang kantang iyon sa kung saan. Isang kasinungalingan. Isang mahinang kasinungalingan. At alam niyang alam din iyon ni Rico. Ang mga mata ng lalaki ay parang nag-aapoy. Tila kaya nitong sunugin ang lahat ng pader na itinatayo niya sa paligid ng kanyang sikreto. Huwag mo akong gawing tanga, mariing sabi ni Rico. Hindi na nakasagot si Lena. Tumalikod siya. Kailangan niyang makaalis. Kailangan niyang kunin si Leo. Leo, malakas niyang tawag habang mabilis na bumabalik sa audition room. Nandoon pa rin ang bata, nakatayo sa tabi ng entablado, mukhang nalilito at takot. Agad siyang dinaluhan ni Lena,
hinawakan ang kamay at halos kinalagkad palabas. Mama, sino po yung lalaki? Tanong ni Leo habang nagmamadali sila. Wala yon, anak. Uwi na tayo. Hindi na siya lumingon pa. Diretso sila sa labas ng gusali sa gitna ng init ng hapon. Bawat anino ay tila sumusunod sa kanila. Bawat tunog ng sasakyan ay parang banta. Nakakuha siya ng taxi at isinakay si Leo. Sa wakas, nang makaupo na sila sa loob, doon lang niya naramdaman na kayanan niyang huminga. Habang tumatakbo ang taxi palayo sa gusali, sumandal si Lena sa bintana at ipinikit ang mga mata. Bigla, wala na siya sa loob ng taxi. Nasa isang madilim na kalsada siya, sa gitna ng malakas na buhos ng ulan 6 na taon na ang nakalipas. Ang tunog ng umuugong na kulog ay sinabayan ng matinis na pagpreno ng isang sasakyan, isang malakas na kalabog, at pagkatapos ay ang mabilis na pagharurot nito palayo. Nanginginig, dahan-dahan siyang lumapit. Sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng ilaw ng poste, nakita niya ang isang maliit na katawan. Isang batang lalaki, walang malay at duguan ang ulo. Walang ibang tao sa paligid. Ang tanging naroon ay siya, ang bata at ang walang tigil na ulan. Natakot siya. Gusto niyang tumakbo. Ngunit hindi siya iniwan ng kanyang mga paa. Kinuha niya ang bata, dinala sa pinakamalapit na maliit na klinik na bukas pa, gamit ang kakarampot na perang natitira sa kanyang wallet. Sinabi ng doktor na may amnesia ang bata dahil sa malakas na pagkakabago. Walang pagkakakilanlan. Walang naghahanap. At mula sa gabing iyon, ang batang walang pangalan ay naging si Leo. Ang kanyang Leo. Ang kanyang anak. Mama, okay ka lang po? Napamulat si Lena. Ang boses ni Leo ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nakatingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hinaplos ni Lena ang pisngi nito. Okay lang si Mama, anak. Pagod lang. Isang kasinungalingan na naman. Dahil pagkatapos ng araw na ito, hindi na siya magiging okay. Kinagabihan, kailangan niyang pumasok sa kanyang part-time job. Isang maliit na restaurant sa Quezon City. Kailangan niya ang dagdag na kita para sa kanila ni Leo. Habang nagpupunas siya ng mga mesa, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Lena, Hija. Napatigil si Lena. Naramdaman niya ang pag-akyat ng kaba sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita si Senator Eduardo Vargas, nakaupo sa isang table sa sulok, nag-iisa. Good evening po, Senator, magalang niyang bati, yumuko ng bahagya, at akmang aalis na. Sandali, sabi nito, ang ngiti ay hindi umaabot sa mga mata. Samahan mo muna ako. Umupo ka. Nako, nasa oras pa po ako ng trabaho, Senator, tanggi niya. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang siko. Sinabi kong umupo ka. Ang boses nito ay mahina, ngunit puno ng pagbabanta. Walang nagawa si Lena kundi ang sumunod. Pinaupo siya nito sa upuang nasa tapat niya. Pakiramdam niya ay isang daga siyang na-corner ng isang pusa. Huwag ka nang magpakipot, Lena, sabi ni Vargas, inilapit ang mukha. Alam mo namang gusto kita. Lahat ng gusto ko, nakukuha ko. Hinawakan nito ang kanyang kamay na nasa ibabaw ng mesa. Sinubukan niyang bawiin ang kanyang kamay, ngunit mas lalo lang nitong hinigpitan ang hawak. Nagsimula ng mamasa ang kanyang mga mata sa takot at kahihiyan. Excuse me. Isang malamig at pamilyar na boses ang pumutol sa tensyon. Parehong napalingon si Lena at ang senador. Nakatayo doon si Rico Sandoval. Ang suot niyang mamahaling suit ay tila hindi bagay sa simpleng restaurant na iyon, ngunit ang presensya niya ay nangingibabaw sa buong lugar. Ang mga mata niya ay matalim na nakatitig sa kamay ng senador na nakahawak kay Lena. Sino ka naman? May pagkairitang tanong ni Vargas. Dahan-dahang naglakad si Rico palapit sa kanilang mesa. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Lena, isang kilos ng pag-aari. Bitawan mo ang girlfriend ko, utos ni Rico, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na kayang dumurog ng buto. Gulat na napatingin si Lena kay Rico. Girlfriend. Tumawa si Vargas, ngunit halatang pilit. Girlfriend. Ang isang katulad mo. Papato sa isang waitress. Hindi sumagot si Rico. Tinitigan lang niya ang senador hanggang sa dahan-dahan nitong binitiwan ang kamay ni Lena.
Tumayo si Rico ng tuwid, hila si Lena para tumayo rin sa tabi niya. "She's with me," maring sabi ni Rico. Kinuha niya ang wallet, naglabas ng ilang libong piso at inilapag sa mesa. Para sa abala. Hinila na niya si Lena palabas ng restaurant, iniwan si Senator Vargas na nanlalaki ang mga mata sa galit at pagkapahiya. Nang makalabas sila, binitiwan ni Rico si Lena. Humarap ito sa kanya, ang ekspresyon ay bumalik sa pagiging seryoso at malamig. Sakay, utos nito, tinuturo ang isang itim at makintab na sasakyan na nakaparada sa tapat. Walang nagawa si Lena kundi sumunod. Pumasok siya sa loob, naamoy ang katad at mamahaling pabango. Isinara ni Rico ang pinto at umikot para pumasok sa driver's seat. Sa loob ng ilang sandali, tanging ang tunog lang ng aircon ang maririnig. "Ano, bakit ninyo po ginawa yon?" tanong ni Lena, basag ang boses. Hindi siya sinagot ni Rico. Pinaandar nito ang sasakyan at nagsimulang magmaneho palayo. Pagkatapos ng ilang kanto, huminto ito sa isang madilim na bahagi ng kalsada. Humarap ito sa kanya. "May alok ako sayo, Lena. Isang business proposal. Hindi ko po kayo maintindihan." "Makinig kang mabuti," sabi ni Rico, ang mga mata ay nakatitig sa kanya. "Nakita ko kung paano katratuhin ang senador na yon. At nakikita ko ang takot sa mga mata mo. Proprotektahan kita. Proprotektahan ko si Leo. Bibigyan kita ng pera, ng bahay, ng lahat ng kailangan ninyo." Napalunok si Lena. Masyadong maganda para maging totoo. "At ano po ang kapalit?" Sumandal si Rico sa kanyang upuan. Ang mga mata nito ay tila nakikita ang kaluluwa niya. "Magpapanggap kang girlfriend ko," sabi nito. "Titira kayo sa isa sa mga kondo unit ko. Palalabasin nating matagal na tayong may relasyon. Sa paraang yan, hindi ka nalalapitan ni Vargas. At ako di." Huminto ito sandali. "Magkakaroon ako ng pagkakataon na makilala ang anak mo." Naramdaman ni Lena ang pagbagsak ng kanyang puso. Ito pala ang plano. Isang bitag. Isang paraan para mapalapit sa bata na pinaniniwalaan niyang anak niya. "Ayoko," mabilis niyang sagot. "Wala kang pagpipilian," mariing sabi ni Rico. "Kaya kong kunin ang bata sa'yo sa legal na paraan kung gugustuhin ko. Pero binibigyan kita ng mas madaling daan. Isang kasunduan." Nagsimulang tumulo ang mga luha ni Lena. Na-corner na naman siya. Isang kasunduan na maglalapit sa kanya sa apoy. Hinatid siya ni Rico sa tapat ng kanilang maliit na apartment. Bago siya bumaba, may iniabot ito sa kanya. Isang folder at isang bagong cellphone. "Basahin mo ang kontrata," sabi ni Rico. "Ito ang numero ko. May 24 oras ka para magdesisyon. Para sa kaligtasan ninyo ni Leo." Bumaba si Lena na parang isang zombie. Pumasok siya sa kanyang apartment at nakita si Leo na mahimbing na natutulog sa kanilang kama. Tinitigan niya ang natutulog na anghel, ang sentro ng kanyang mundo. Pagkatapos ay tiningnan niya ang folder sa kanyang kamay. Ang kasunduang magpapabago sa lahat. 23 oras at 58 minuto. Iyon ang eksaktong haba ng panahon na hinintay ni Rico bago tumunog ang bagong cellphone na ibinigay niya kay Lena. Nakaupo siya sa kanyang opisina, ang malawak na tanawin ng Makati Skyline ay nasa likuran niya, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako sa maliit na itim na aparato sa ibabaw ng kanyang mesa. Nang sa wakas ay umilaw ang screen at nagring ito, hindi niya agad sinagot. Pinanood niya lang ang pangalang Lena Reyes na lumitaw. Isang pangalan na kumakatawan sa lahat ng kanyang pag-asa at sa pinakamalalim niyang takot. Sa ikatlong ring, sinagot niya. "Hello, is Sir Rico?" Ang boses sa kabilang linya ay nanginginig, halos basag. "Pumapayag na po ako." Isang buntong hininga ang kumawala kay Rico. Hindi ito buntong hininga ng ginhawa, kundi ng isang plano na nagsisimula ng umusad. Walang tagumpay. Walang saya. Tanging isang malamig na kumpirmasyon. "Good," sabi lang niya. "May susundo sa inyo bukas ng umaga. Ihanda mo ang mga gamit ninyo ni Leo." Ibinaba niya ang tawag. Nagsimula na ang laro. Ang unang yugto ng kanilang kasunduan ay ang pagbabago. Hindi pwedeng humarap si Lena sa mundo niya na mukhang simple. Hindi ito tungkol sa luho, ito ay tungkol sa pagiging kapanipaniwala. Isang business expense.
Sinundo niya sila ni Leo sa kanilang lumang apartment at dinala sa isang high-end mall. Habang si Leo ay masayang-masaya sa isang malaking toy store, kasama ang isa sa mga staff ni Rico, dinala niya si Lena sa mga boutique na alam niyang hindi pa nito napapasok sa buong buhay niya. Pumili ka, sabi niya, iginaya ito sa loob ng isang tindahan na puno ng mga eleganteng bestida. Nakatayo lang si Lena sa gitna, mukhang isang nawawalang ibon sa isang gintong haula. Tiningnan niya ang mga presyo at nakita ni Rico ang panlalaki ng kanyang mga mata. Hindi ko po kaya to, sir, bulong nito. Napabuntong hininga si Rico. Hindi mo ito babayaran. Ako ang magbabayad. Just pick one. Kailangan mo nang isusuot para sa event mamaya. Sa huli, isang salesladina ang tumulong sa kanya. Habang nagsusukat si Lena sa loob ng fitting room, naupo si Rico sa isang malambot na sofa. Para sa kanya, isa lang itong transaksyon. Ngunit nang lumabas si Lena suot ang isang simpleng dark blue na bestida na bumagay sa kulay ng balat nito, may kung anong bahagyang nagbago sa hangin. Ang damit ay nagbigay diin sa kanyang payat na katawan, at ang kulay ay nagpalitaw sa lalim ng kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, hindi lang ang babaeng kasama ni Leo ang nakita ni Rico. Nakita niya si Lena. Isang babae na, sa kabila ng takot at pag-aalala, ay may angking ganda at dignidad. Okay na ba to, sir? Tanong nito, halatang hindi komportable sa atensyon. Tumango lang si Rico, itinatago ang bahagyang pagkabigla. Okay na yan. Kunin na natin. Ang event ay isang malaking pagtitipon para sa industriya ng musika. Kumikinang na mga ilaw, dumadaloy na tsampag, at mga peking ngiti sa lahat ng dako. Ito ang mundo ni Rico. At nang pumasok sila, kasama si Lena sa kanyang braso, lahat ng mata ay napunta sa kanila. Relax, bulong niya kay Lena nang maramdaman niya itong nanigas. Just smile and hold on to me. Hinawakan niya ang likod nito para i-guide. Ang init ng balat nito ay tumago sa tela ng kanyang suit. Isang hindi pamilyar na kuryente. Iwinaksi niya ang pakiramdam. Focus, Rico. This is e-performance. Rico, Dinday man. Sino itong magandang dilag na kasama mo, sa lubong ng isang kapwa producer? Ngumiti si Rico, isang ngiting sanay na siyang isuot. Si Lena, girlfriend ko. Ilang beses niyang inulit ang mga salitang iyon sa gabing iyon. Bawat pag-ulit, tila nagiging mas madali, mas natural. Nakikita niya kung paano sinusubukan ni Lena na makibagay. Ngumingiti ito kapag kailangan, tumatango, ngunit ang mga mata nito ay laging hinahanap si Leo, na masayang kumakain ng mga dessert sa isang sulok kasama ang yaya na kinuha ni Rico para sa gabing iyon. May isang pagkakataon na iniwan niya sandali si Lena para kausapin ang isang mahalagang investor. Mula sa malayo, nakita niya itong nilapitan ng isang kilalang pintor na mayabang. May sinasabi ang pintor, itinuturo ang mga gawa nito na nakadisplay sa pader. Nakita ni Rico ang pagkunot ng noo ni Lena. Akmang lalapit na siya para sumaklolo nang marinig niya ang sinabi ni Lena, sapat lang para marinig niya. Maganda po ang gawa ninyo, sir, sabi ni Lena sa pintor. Pero para sa akin po, ang pinakamagandang sining, hindi kailangang ipaliwanag. Nararamdaman. Natigilan ang mayabang na pintor. Si Rico ay napahanga. Sa isang simpleng pangungusap, nagawa ni Lena na ipagtanggol ang sarili ng hindi nagiging bastos. May talino sa likod ng simpleng panlabas. Later that evening, lumayo si Rico sa karamihan. Mula sa isang balkonahe, natanaw niya sina Lena at Leo sa isang garden sa ibaba. Walang nakatingin sa kanila. Walang pagpapanggap. Nakita niya kung paano marahang pinunasan ni Lena ang tsokolete sa gilid ng labi ni Leo. Nakita niya kung paano sila nagtawanan sa isang sikretong biro. Isang pamilya. Isang larawan ng isang pamilyang matagal na niyang kinalimutan kung paano buuin. Hindi niya namalayan, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang tunay na ngiti. Napakabigat ng pakiramdam nito sa kanyang mukha, na para bang matagal na itong hindi gumagalaw. Ang pakiramdam na iyon ay agad naglaho nang makita niya ang isang pamilyar na anino sa di kalayuan sa kabilang dulo ng bulwagan. Nakatayo roon si Senator Vargas, matalim ang tingin sa direksyon ni Lena at Leo, hawak ang isang kopita ng alak. Isang paalala na ang lahat ng ito ay hindi laro. May panganib. Totoo ang panganib.
Nang pauwi na sila, tahimik ang biyahe. Si Leo ay nakatulog na sa likod, yakap ang isang laruang robot na binili ni Rico. Ang peking pagganap para sa gabing iyon ay tapos na. Salamat po, Sir Rico, basag ni Lena sa katahimikan. Salamat sa lahat. Ang sinseridad sa boses niya ay tumago sa pader na itinatayo ni Rico. Tumingin siya sa kanya. Sa dilim ng kotse, tanging ang mga ilaw mula sa kalsada ang nagbibigay liwanag sa mukha nito. Wala na ang makeup. Wala na ang mamahaling bestida. Siya na ulit si Lena. Simple. Totoo. Ang pangunahing layunin niya ay bumalik sa kanyang isipan. Ang tanong na kanina pa niya gustong itanong. Lena, sabi niya, ang boses ay mas malumanay kaysa sa binalak niya. Po. Huminga siya ng malalim, inihahanda ang sarili sa anumang isasagot nito. Paano mo siya natagpuan? Nakita niya ito. Ang biglaang pagbabago. Ang pagkawala ng lahat ng kulay sa mukha nito. Ang pagtigas ng kanyang postura. Ang takot na muling gumapang pabalik sa kanyang mga mata. Natahimik siya. Alam niyang sa simpleng tanong na iyon, nasira niya kung anumang kapayapaan ang namagitan sa kanila sa gabing iyon. Paano mo siya natagpuan? Ang tanong ni Rico ay parang isang malakas na sampal sa katahimikan ng gabi. Naramdaman ni Lena na nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang imahe ng madugong bata sa gilid ng kalsada ay biglang lumitaw sa kanyang isipan, malinaw at brutal. Sa isang ampunan sa probinsya, mabilis niyang sagot. Isang kwentong matagal na niyang binuo sa kanyang isip para sa araw na ito. Walang pamilya. Walang pangalan. Kaya inampun ko siya. Bawat salita ay parang laso na lumalabas sa kanyang bibig. Bawat salita ay isang dagdag na kasalanan sa kanyang kaluluwa. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Rico. Hindi ito naniwala. O kung naniwala man, hindi ito kontento. Pero tumango lang ito at itinuloy ang pagmamaneho. Walang sinabi. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Pagdating nila sa bagong kondo unit, ang kanilang bagong tahanan, ang kanilang gintong kulungan, dahan-dahang binuhat ni Rico ang natutulog na si Leo mula sa backseat. Nagulat si Lena. Inaasahan niyang siya ang gagawa noon. Pinanood niya habang maingat na inihihiga ni Rico ang bata sa kama. Ang mga galaw nito ay puno ng pag-iingat ng isang pamilyar na lambing na tila matagal nang hindi nagagamit. May isang sandali na hinaplos ni Rico ang buhok ni Leo, at sa ilaw mula sa bintana, nakita ni Lena ang sakit sa mga mata ng lalaki. Isang sakit na sumasalamin sa sarili niyang takot. Sa sandaling iyon, hindi isang makapangyarihang isihi o isang aroganteng estranghero ang nakita niya. Nakita niya ang isang ama na nangungulila. At mas lalo siyang nakonsensya. Kinabukasan, habang nasa eskwela si Leo, sinubukan ni Rico. Naisagawa ang kanyang plano. Hindi siya direktang nagtanong ulit. Sa halip, gumamit siya ng ibang paraan. Inutusan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant na kumuha ng sample. Isang suklay na ginamit ni Leo. Isang hibla ng buhok. Iyon lang ang kailangan niya. Habang naghihintay ng resulta ng AK test, nagbago ang takbo ng kanilang mga araw. Ang kasunduan ay naging isang kakaibang rutina. Sa umaga, sabay silang kumakain ng almusal. Si Rico, na dati ay kapelang ang laman ng tiyan, ay natutong umupo sa mesa at panoorin si Leo na ikwento ang tungkol sa mga bituin at mga robot. Si Lena naman, sa kabila ng patuloy na kaba, ay hindi mapigilang maging isang ina, naghahanda ng baon, nagpapaalala sa homework. Isang gabi, naabutan ni Rico si Lena sa balkonahe, tahimik na nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Lumapit siya, dala ang 2 tasa ng mainit na tsaa. Hindi ka pa natutulog, sabi niya, hindi isang tanong. Umiling si Lena. Hindi po ako makatulog. Naupo si Rico sa silyang katabi niya. Sa loob ng ilang minuto, wala silang imikan, pinapakinggan lang ang malayong ugong ng syudad. Ang asawa ko paborito niya ang tanawing to, basag ni Rico sa katahimikan. Nagulat si Lena sa biglaang pag-amin. Sabi niya, parang mga bituin daw sa lupa ang mga ilaw. Pero para sa akin, paalala lang sila na kahit gaano karaming ilaw ang sindihan mo, madilim pa rin kung wala kang kasama. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita si Rico tungkol sa personal niyang buhay. Ikinuwento niya ang tungkol kay Clara, ang kanyang yumaong asawa. Kung paano sila nagkakilala,
kung paano nito sinuportahan ang kanyang mga pangarap, at kung paano ito unti-unting namatay sa kalungkutan matapos mawala si Miguel. Kasalanan ko, bulong ni Rico, ang boses ay puno ng pait. Noong araw na nawala si Miguel, nag-away kami. Isang walang kwentang bagay. Pero umalis ako ng bahay ng galit. Kung sana nanatili lang ako, baka hindi siya nawala. Sa unang pagkakataon, nakita ni Lena ang tunay na Rico Sandoval. Hindi ang bilyonaryo, hindi ang boss. Kundi isang taong wasak, nalulunod sa pagsisisi. Naantig ang puso niya. Ang sarili niyang bigat ay tila gumaan nang makita ang bigat na dinadala ng iba. Hindi niyo po kasalanan, mahina niyang sabi. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng pasasalamat sa simpleng mga salitang iyon. Ang pader sa pagitan nila ay unti-unting gumuho. Samantala, sa isang marangyang opisina sa Senado, tinitingnan ni Senator Eduardo Vargas ang isang litrato sa kanyang cellphone. Ang litrato ay kuha mula sa event ilang gabi na ang nakalipas, si Rico, si Lena, at ang batang si Leo na tumatawa. Ipinasa niya ang cellphone sa kanyang kanang kamay, isang lalaking may peklat sa kilay. Hindi ba't pamilyar ang batang iyan, tanong ng senador. Tinitigang mabuti ng lalaki ang litrato. Nanlaki ang mga mata nito. Senador, kamukhang-kamukha niya yung bata sa kalsada 6 na taon na ang nakalipas. Yung inutos niyo sa aking iligpit ang lahat ng ebidensya. Napatayo ang senador, ang mukha ay biglang namutla. Ang aksidenteng matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang gabi kung kailan, sa sobrang kalasingan, ay may nabundol siyang dumaan sa kalsada. Isang bata. Inakala niyang patay na ito. Imposible, sabi niya. At ang babae si Lena kasama niya ang bata. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Ang paglapit ni Lena kay Rico Sandoval. Hindi ito simpleng pag-ibig. Ito ay isang banta. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanila, utos niya, ang boses ay malamig at puno ng panganib. Lahat. Kinabukasan, habang nasa opisina si Rico, pumasok ang kanyang assistant, dala ang isang selyadong brown envelope. Ang puso ni Rico ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ito na iyon. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang envelope. Sa loob, isang papel na may mga numero at porsyento. Ang mga salita ay lumabo sa harap niya, maliban sa isang linya na tila nakasulat sa apoy. Probability paternity, 99.9%. Napatitig siya sa resulta. Paulit-ulit niyang binasa. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Miguel. Si Leo ay si Miguel. Ang anak niya. Buhay ang anak niya. Sa parehong sandali, isang text message ang pumasok sa cellphone ng senador. Isang litrato ni Lena at Leo na papasok sa isang eskwelahan, at sa ilalim, ang mga salita, positive, sir. Sila nga. Ang babae ang saksi. Ang bata ang biktima. Napahawak si Vargas sa kanyang mesa. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Kung malalaman ni Rico Sandoval, isang taong may kapangyarihan at impluwensya, na siya ang may kagagawan sa pagkawala ng anak nito, katapusan na niya. Kailangan niyang unahan si Rico. Kailangan niyang patahimikin si Lena. Habang si Rico, dala-dala ang papel na nagpabago sa kanyang mundo, ay dali-daling umuwi. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin o gagawin. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makita si Lena. Naabutan niya itong nagdidilig ng mga halaman sa balkonahe. Nang lumingon ito at makita siya, umiti ito, isang tunay, hindi peking ngiti. Hindi na nakapagsalita si Rico. Ang saya, sakit, galit at pasasalamat ay naghalo-halo sa kanyang dibdib. Lumapit siya at bigla na lang yakap si Lena ng mahigpit. Nagulat si Lena sa biglaang yakap. Naramdaman niya ang panginginig ng katawan ni Rico. Naramdaman niya ang bigat ng emosyon nito. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Ang tanging alam niya ay may nagbago. Salamat, bulong ni Rico sa kanyang buhok. Salamat. Hindi naintindihan ni Lena kung para saan ang pasasalamat na iyon. Ngunit naramdaman niya sa yakap na iyon na tapos na ang paghihintay. Ang katotohanan ay narito na. At kasama nito ang panganib na hindi pa niya lubos na naunawaan. Sa di kalayuan, isang kotse ang nakaparada. Sa loob, tinawagan ng lalaking may peklat ang senador. Magkasama sila ngayon, sir.
Huwag mong aalisin ang tingin mo sa kanila, sagot ni Vargas, ang boses ay malamig na parang yelo. Gawin mo ang lahat para hindi sila magsalita. Kahit ano. Ang umaga pagkatapos ng yakap sa balkonahe ay may dalang kakaibang liwanag. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, gumising si Rico na hindi ang bigat ng nakaraan ang unang bumati sa kanya. Sa halip, ang unang pumasok sa isip niya ay ang tunog ng halakhak ni Leo mula sa sala at ang amoy ng sinaing na niluluto ni Lena. Miguel. Ang anak niya ay nasa kabilang kwarto lang. Habang nagkakape, pinanood niya si Leo na ikinukwento ang kanyang panaginip tungkol sa mga dinosaur na sumasakay sa spaceship. Napansin ni Rico ang paraan ng pagkiling ng ulo nito kapag nag-iisip, isang maliit na kilos na eksaktong katulad ng sa kanya. Isang maliit na piraso ng kanyang sarili na nabubuhay sa batang ito. Isang init ang gumapang sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Tumingin siya kay Lena, na abala sa pag-aayos ng baon ni Leo. Umiti ito sa kanya, isang mabilis ngunit tunay na ngiti. Sa sandaling iyon, ang kanilang kasunduan ay nawala. Ang mga pader ay tuluyang bumagsak. Ang nasa harap niya ay hindi isang kontrata. Ito ay isang pamilya. Isang pamilyang nasira na ngayon ay may pagkakataong mabuo muli. Ngunit ang mga sandali ng kapayapaan ay madaling sirain. Pagdating niya sa opisina, isang tawag mula sa kanyang head of CC ang sumalubong sa kanya. Ang boses nito ay puno ng pagkasindak. Sir Rico, have you seen the news? Binuksan ni Rico ang isang sikat na online news portal. Ang nasa itaas ng pahina, mas malaki pa sa balita tungkol sa ekonomiya, ay isang litrato nila ni Lena sa event. Ang headline ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Music mogul Rico Sandoval, biktima ng isang gold digger. Nag-scroll siya pababa. Sunod-sunod na artikulo mula sa iba't ibang tabloid. Misteryosong babae, ginagamit din ng anak para makakuha ng pera mula bilyonaryo. Lenda Secreto de Lena Reyes, isang calculated scam. Ang bawat salita ay gawa-gawa, puno ng lason, ngunit dinisenyo para maging kapanipaniwala. Isang anonymous source ang nagsabi na si Lena ay may mahabang listahan ng mga lalaking niloko, na si Leo ay hindi nito tunay na anak, at na ang lahat ay isang masalimuot na plano para makapasok sa yaman ng mga Sandoval. Naramdaman ni Rico ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib. Ito ay gawa ni Vargas. Isang maruming at desperadong galaw. Ang kanyang araw ay naging isang impyerno. Ang telepono niya ay walang tigil sa pag-ring. Ang board of directors ng kanyang kumpanya ay humingi ng isang emergency meeting. Rico, this is a disaster, sigaw ni Eng Tan, isa sa mga matatandang miyembro ng board. Our stocks are plummeting. Ang Sandoval name ay nadudungisan. You need to fix this. Maglabas ka ng statement. Itanggi mo ang babaeng yan. Tumayo si Rico. Tiningnan niya ang bawat miyembro ng board. Ang mga mukha ay puno ng pag-aalala, hindi para sa kanya, kundi para sa kanilang pera. Hindi ko siya itatanggi, mariin niyang sabi. She is in my girlfriend. And that boy is Levi's son. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Rico, are you insane? Don't care about the stocks, patuloy niya, ang boses ay matatag. I will protect the Levi family. At kung may gustong umalis sa inyo dahil dito, the door is open. Tumalikod siya at iniwan sila roon tulala. Buong hapon, sinubukan niyang tawagan si Lena. Ngunit ang cellphone na ibinigay niya ay hindi makontak. Diretso sa voicemail. Ang kaba ay nagsimulang gumapang sa kanyang sistema. Alam niyang kaya ni Vargas na gumawa ng mas masahol pa kaysa sa paninira sa media. Hindi na siya nag-isip. Mabilis siyang bumaba sa parking lot at pinaandar ang kanyang sasakyan. Kailangan niyang makauwi. Kailangan niyang masigurado na ligtas sila. Ang biyahe pabalik sa kondo ay parang walang katapusan. Bawat pulang ilaw ay parang isang pagsubok sa kanyang pasensya. Nang sa wakas ay makarating siya, tumakbo siya papasok sa lobby at mabilis na sumakay sa elevator. Sa bawat palapag na lumilipas, mas lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Pagbukas niya ng pinto ng kanilang unit, isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Lena. Leo, tawag niya. Walang sagot. Pumasok siya. Ang sala ay malinis. Masyadong malinis. Tiningnan niya ang kwarto ni Leo.
Walang laman. Ang mga laruan ay maayos na nakalagay sa isang kahon. Ang kama ay perpektong nakaayos. Pumunta siya sa kwarto ni Lena. Ganoon din ang mga damit nito sa aparador ay wala na. Ang mga personal na gamit sa banyo ay nawawala. Ang init na naramdaman niya kaninang umaga ay biglang napalitan ng isang nanunuot na lamig. Ang pakiramdam ng pag-abandona. Ang parehong pakiramdam 6 na taon na ang nakalipas. Hindi. Hindi pwedeng mangyari ulit to. At pagkatapos nakita niya ito. Isang puting sobre sa ibabaw ng unan. Ang pangalan niya ay nakasulat sa labas, gamit ang pamilyar na sulat kamay ni Lena. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinukuha ito. Binuksan niya. Isang pirasong papel. Sir Rico. Patawad po sa lahat. Patawad kung naniwala kayo sa akin. Tama po lahat ng sinasabi sa balita. Pera lang po talaga ang habol ko. Nalaman ko kung sino kayo at ginamit ko si Leo para mapalapit sa inyo. Ngayon na nakuha ko na ang sapat, aalis na kami. Huwag na po ninyo kaming hanapin. Ito na po siguro ang bayad sa lahat ng naitulong ninyo. Salamat po sa lahat. Lena. Ang mga salita ay lumabo sa kanyang paningin. Binasa niya ulit. At ulit. Bawat salita ay isang patalim na sumasaksak sa kanyang puso. Ang kasinungalingan ay napaka-perpekto. Kinumpirma nito ang lahat ng kanyang pinakamasamang takot. Isang panloloko. Ang lahat ng iyon. Ang mga ngiti. Ang mga pag-uusap. Ang pag-aalaga kay Leo. Ang yakap. Lahat ay isang malaking kasinungalingan. Ginamit siya. Niloko siya. At sa pangalawang pagkakataon, ninakaw sa kanya si Miguel. Isang ungol ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tunog ng isang hayop na nasugatan ng malubha. Ang papel ay nagusot sa kanyang kamao. Ang sakit ay naging galit. Ang galit ay naging purong desperasyon. Ang mundo niya, na dahan-dahang nabubuo muli, ay gumuho sa isang iglap. Sa sobrang sakit at galit na hindi na niya kayang dalhin, sumigaw siya. Isang sigaw na puno ng 6 na taon ng nawalang pag-asa at bagong pagkawasak. At sa isang marahas na kilos, buong lakas niyang isinuntok ang pader sa tabi niya. Isang malakas na tunog ng pagkabali, kahoy, semento at marahil mga buto. Ang matinding sakit sa kanyang kamay ang tanging bagay na nagparamdam sa kanya na totoo ang lahat ng ito. Napaluhod siya, sumasandal sa pader na sinira niya at hinayaan ang dilim na lamunin siya. Nawala na naman ang lahat. Ang unang liwanag ng araw ay tumagos sa bintana, ngunit hindi nito nagawang pawiin ang dilim sa loob ng kondo unit. Nakatayo si Rico sa gitna ng sala, hindi natulog, hindi kumain. Ang tanging kasama niya buong gabi ay ang paulit-ulit na pag-etso ng mga salita sa sulat ni Lena at ang kumikirot na sakit sa kanyang kanang kamay na ngayon ay balot na ng pansamantalang benda. Ang basag na pader ay isang tahimik na saksi sa pagkawasak ng kanyang mundo. Niloko siya. Iniwan siya. Muli. Ang sakit ay napalitan ng isang mapurol at malamig na galit. Galit kay Lena. Galit kay Vargas. Galit sa sarili niya dahil sa pagiging tanga. Wala sa sariling naglakad siya papasok sa kwarto ni Leo. Ang kwarto ng anak niya. Ng anak nila. Ang bawat sulok ay isang paalala. Dito sila nagbasa ng libro. Dito sila nagbuo ng mga laruan. Dito niya narinig ulit ang tawag na tatay sa kanyang isipan kahit hindi pa ito binibigkas ng bata. Ang kanyang mga mata ay napadpad sa isang laruang robot na nasa ibabaw ng mesa. Iyon ang binili niya noong una silang pumunta sa mall. Ang unang regalo niya kay Leo, kay Miguel. Kinuha niya ito, balak na itapon, durugin, tulad ng pagdurog sa kanyang pag-asa. Ngunit nang hawakan niya ito, may naramdaman siyang kakaiba. May isang maliit na kalog sa loob. Isang tunog na hindi dapat naroon. Dahil sa kuryosidad na mas malakas pa sa kanyang galit, sinubukan niyang buksan ang isang kompartimento sa likod ng robot. Mahigpit. Ginamit niya ang kanyang nasaktang kamay para piliting buksan ito, hindi ininda ang matinding kirot. Nang bumukas ito, isang maliit at nakatuping piraso ng papel ang nahulog mula sa loob. Kumunot ang noo ni Rico. Hindi ito parte ng laruan. Dahan-dahan niyang dinampot ang papel at binuklat. Ang sulat kamay ni Lena.
Ngunit hindi ito ang parehong sulat sa liham ng pamamaalam. Ito ay nagmamadali, nanginginig. 3 linya lang. Laguna. Bahay ni Chanena. Mag-ingat ka. Napatitig si Rico sa mga salita. Binasa niya ulit. At ulit. Mag-ingat ka. Bigla, ang lahat ng piraso ay nagsimulang mag-ugnay sa kanyang isipan. Ang takot sa mga mata ni Lena tuwing nababanggit si Vargas. Ang biglaan at organisadong pag-atake sa media. Ang sulat na masyadong perpekto ang pagkakasulat para siraan ang sarili. Ang pagkawala ng lahat ng gamit nila. Hindi ito pag-abandona. Ito ay isang pagtakas. Ang sulat na puno ng kasinungalingan ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa kung sinumang makakabasa nito. Isang palabas. At ang maliit na papel na ito, na itinago sa laruan na alam niyang pahahalagahan niya, ito ang totoong mensahe. Para lang sa kanya. Hindi siya niloko ni Lena. Pinoprotektahan siya nito. Pinoprotektahan sila nito. Ang yelo sa kanyang puso ay biglang natunaw, napalitan ng isang nag-aalab na apoy. Ang galit ay hindi nawala, ngunit nagbago ito ng direksyon. Ngayon, lahat ng iyon ay nakatutok sa isang tao lang, si Senator Eduardo Vargas. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang sakit sa kanyang kamay ay wala na siyang pakialam. Marco, sabi niya nang sagutin ng kanyang pinagkakatiwalaang private investigator ang tawag. I need everything you can find on Senator Eduardo Vargas. Everything. Financial records, phone logs, hidden properties, a list of his enemies and any connection he has to the hit and run accident 6 years ago. Don't care how you do it. I want it on inside desk kivay noon. Hindi na niya hinintay ang sagot. Ibinaba niya ang tawag. Sumunod niyang tinawagan ang kanyang hepe ng seguridad. Gusto kong malaman ang lahat ng posibleng lokasyon ng isang tiyanena sa Laguna. I-cross-reference mo sa pamilya ni Lena Reyes. Immobilize mo ang lahat. Hanapin ninyo siya. Ang Rico Sandoval na gumuho kagabi ay wala na. Ang natira ay ang lalaking nagtayo ng isang imperyo mula sa wala. Isang taong hindi tumatanggap ng pagkatalo. Isang ama na handang sunugin ang mundo para mahanap ang kanyang anak. Dumating si Marco bago magtanghali, dala ang isang makapal na folder. Habang binabasa ni Rico ang mga dokumento, isang larawan ang nabubuo. Si Vargas ay lubog sa utang mula sa sugal. Ang kanyang koneksyon sa mga kilalang masasamang tao. At isang partikular na ulat ng pulisya, isang hit and run, 6 na taon na ang nakalipas, sa parehong lugar kung saan huling nakita si Miguel. Ang kaso ay mabilis na isinara. Lack of evidence. May isa pa, sir, sabi ni Marco. Noong sinubukan naming i-trace ang nakaraan ni Lena Reyes, walang record ng pag-aampon. Pero may nakita kaming record sa isang maliit na klinik sa Pasay. Dinala raw doon ng isang babae ang isang batang may head injury, 6 na taon na ang nakalipas. Ang klinik, pag-aari ng isang pinsan ni Senator Vargas. At ang yaya ni Miguel noon, biglang umalis ng bansa 1 linggo pagkatapos ng insidente, binayaran ng isang kumpanyang konektado rin sa senador. Nasaan ang nurse na nakaduty noon? Tanong ni Rico, ang boses ay kalmado ngunit mapanganib. Nag-retire na. Nakatira sa isang maliit na bahay sa Cavite. Hindi na nagsayang ng oras si Rico. Nakita niya ang retiradong nurse sa isang maliit na bahay na napapaligiran ng mga halaman. Sa una, takot itong magsalita. Ngunit nang makita nito ang desperasyon at sinseridad sa mga mata ni Rico, at nang mag-alok siya ng proteksyon at sapat na pera para mabuhay ito ng payapa sa ibang bansa, nagsimula itong magkwento. Naalala niya ang isang gabing umuulan. Isang dalagang babae, si Lena, ang dumating, basang-basa, nanginginig, at yakap ang isang batang walang malay. Naalala niya ang sugat sa ulo ng bata. At naalala niya ang isang tawag mula sa may-ari ng klinik, ang pinsan ng senador, na nag-uutos na huwag itong i-report sa pulis at sabihing walang nakita. Sapat na iyon. Ito na ang ebidensyang kailangan niya. Nang bumalik siya sa Maynila, may isa pang tawag mula sa kanyang security team. Sir, may nahanap kami. Isang Nena Reyes, tiyahin ni Lena. May maliit na bahay sa isang liblib na barangay sa Laguna. Walang signal ng cellphone doon. Tamang-tama para pagtaguan.
Ibinigay ng security ang address. Kinuha ni Rico ang susi ng kanyang kotse. Pupuntahan ko sila, sabi niya. Magpadala kayo ng backup pero huwag kayong magpapakita hanggat hindi ko sinasabi. Ayokong matakot sila. Mabilis niyang tinahak ang Slex, palayo sa syudad, patungo sa Laguna. Ang mga gusali ay napalitan ng mga puno. Ang sakit sa kanyang kamay ay paalala ng bawat segundong nasasayang. Umuulan na naman, isang mahinang ambon na nagpapalabo sa windshield. Malapit na siya. Iisa lang ang nasa isip niya, ang mukha ni Lena, ang mukha ni Miguel. Ililigtas niya sila. Iuwi niya sila. Nang lumiko siya mula sa highway papasok sa isang makitid na kalsadang lupa, tumingin siya sa kanyang rearview mirror. At doon niya ito nakita. Isang malaking itim na truck. Putik-putik ang mga gulong. Madilim ang mga bintana. Nakasunod ito sa kanya mula pa sa huling tollgate. Nang bumagal siya, bumagal din ito. Nang bumilis siya, bumilis din ito. Hindi ito nagkataon lang. Nahanap din siya ng mga tauhan ni Vargas. At ngayon, ito ay isang karera kung sino ang unang makakarating kina Lena. Mas diniinan ni Rico ang silinyador, ang mga gulong ng kanyang kotse ay dumudula sa maputik na daan. Ang karera para sa katotohanan ay naging karera para sa buhay. Ang ulan ay unti-unting lumalakas, bawat patak ay parang maliliit na batong tumatama sa bubong ng kotse ni Rico. Ang maputik na daan ay nagiging mas mapanganib, ngunit mas lalo lang niyang diniinan ang silinyador. Ang itim na truck sa kanyang likuran ay hindi bumibitaw. Isang anino ng kamatayan na bumubuntot sa kanyang bagong pag-asa. Sa wakas, sa dulo ng mahabang daan, natanaw niya ito. Isang maliit na bahay na gawa sa kahoy, may iisang ilaw na nagmumula sa bintana, isang munting parola sa gitna ng unos. Ito na iyon. Mabilis niyang ipinarada ang kotse sa gilid, halos bumangga sa isang puno ng mangga. Hindi na niya inisip ang truck. Ang tanging mahalaga ay ang nasa loob ng bahay. Lumabas siya, hindi ininda ang ulan at putik. Lena, sigaw niya, ang boses ay dala ng hangin at kulog. Lena, ako to. Ilang segundo nang nakabibinging katahimikan. At pagkatapos, dahan-dahang bumukas ang pinto. Lumabas si Lena. Nakasuot lang ito ng simpleng duster, ang buhok ay magulo. Nang makita siya nito, ang mukha nito ay hindi na puno ng ginhawa, kundi ng purong takot. Akala nito, galit siya. Akala nito, naroon siya para maningil. Sir Rico. Bulong nito, napaatras ng isang hakbang. Patawarin. Mama. Sumunod na lumabas si Leo. Nang makita nito si Rico, isang malaking ngiti ang sumilay sa mukha ng bata. Tito Rico. Hindi pinansin ni Rico ang bata. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Lena. Mabilis siyang lumapit at kinuha mula sa kanyang bulsa ang maliit at gusot na papel. Ang totoong mensahe. Hindi ako naniwala sa sulat, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Dito ako naniwala. Tinitigan ni Lena ang papel sa kamay ni Rico. At doon, sa gitna ng malakas na ulan, ang lahat ng pader na itinayo niya ay gumuho. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos, kasabay ng ulan. Patawad, sabi niya, paulit-ulit. Natakot ako. Natakot ako para sa inyo. Para kay Leo. Lumapit si Rico. Hinawakan niya ang mga balikat nito. Alam ko. Alam ko na ngayon. Hinila niya ito palapit at niyakap ng mahigpit. Isang yakap ng pag-intindi, ng kapatawaran, ng pangakong hindi na sila magkakahiwalay. Niyakap din siya pabalik ni Lena, isinubsob ang mukha sa dibdib nito, umiiyak dahil sa takot, sa ginhawa, sa lahat-lahat. Sa likod nila, si Leo ay nakangiting nakatingin. Ang kanyang dalawang paboritong tao ay magkasama na ulit. Nakita ko ang lahat, Lena, bulong ni Rico. Noong gabing iyon sa kalsada. Si Vargas ang may gawa. Hindi mo kasalanan. Pero tumakbo ako, sabi ni Lena, ang boses ay basag. Dapat tinawag ko ang pulis. Itle, ang mahalaga, buhay siya. Inalagaan mo siya. Ibinuwi mo siya sa akin. Ngunit ang sandali ng kapayapaan ay biglang pinunit ng isang malakas na ugong ng makina. Ang itim na truck. Huminto ito ilang metro lang mula sa kanila. Bumukas ang mga pinto at dalawang lalaki ang bumaba.
Ang isa ay ang lalaking may peklat sa kilay. Agad na itinulak ni Rico si Lena at Leo sa likuran niya. Ang katawan niya ay naging isang pader. Pumasok kayo sa loob. Tumakbo kayo, sigaw niya. Hinila ni Lena si Leo papasok sa bahay. Ang mga lalaki ay mabilis na lumapit, ang mga mukha ay walang emosyon. Sinubukan silang harangin ni Rico, nakipagsuntukan, ngunit dalawa sila laban sa isa. Isang malakas na suntok sa tiyan ang nagpatumba sa kanya sa putikan. Kunin niyo ang babae at ang bata, sigaw ng lalaking may peklat. Sinundan nila sina Lena sa loob. Nagkaroon ng malakas na kalabog. Sigawan. Ginamit ni Rico ang lahat ng kanyang natitirang lakas para makatayo. Dumudugo ang kanyang labi, ngunit ang tanging nakikita niya ay pula dahil sa galit. Sumunod siya sa loob. Naabutan niyang hawak ng isang lalaki si Elena, habang ang isa naman ay papalapit kay Leo. Huwag niyong sasaktan ang anak ko, sigaw ni Rico at sinugod ang lalaking papalapit kay Leo. Nagsimula ang isang marahas na gulo sa loob ng maliit na bahay. Nababasag na mga gamit. Mga sigaw. Sa gitna ng kaguluhan, nakawala si Lena. Leo, takbo, sigaw niya. Kinuha niya ang kamay ng anak at mabilis silang tumakbo palabas sa likurang pinto, patungo sa kadiliman, pabalik sa kalsada. Nakita ito ni Rico. Itinulak niya ang kalaban niya sa isang aparador at sumunod sa kanila. Lena, dito. Ang ulan ay mas lalo pang lumakas. Ang putik ay halos hanggang sa kanilang mga bukong-bukong. Ang pagtakbo ay mabagal at nakakapagod. Sa likuran, naririnig nila ang mga yabag ng mga humahabol sa kanila. Narating nila ang kalsada. Madilim. Ang tanging liwanag ay mula sa mga kidlat na gumuguhit sa kalangitan. Doon, turo ni Rico sa kanyang kotse. Dali. Nagsimula silang tumawid. Ngunit sa sandaling iyon, isang pares na nakakasilaw na ilaw ang biglang lumitaw mula sa kurbada ng kalsada. Isang kotse, mabilis ang takbo, hindi inaasahan ang mga taong nasa gitna ng daan sa gitna ng unos. Napatigil si Lena, ang katawan ay nanigas sa biglaang liwanag. Parang isang usa na naabutan ng mga headlight. Nangyari ang lahat sa loob ng isang iglap. Nakita ni Leo ang papalapit na panganib. Nakita niya ang takot sa mukha ng kanyang ina. Walang pag-aalinlangan, walang pag-iisip. Mama! Ginamit niya ang kanyang munting lakas at buong puwersang itinulak si Lena sa gilid. Naramdaman ni Lena ang malakas na tulak. Nawalan siya ng balanse at natumba sa maputik na gilid ng kalsada. Mula sa kanyang kinabagsakan, narinig niya ang isang nakakabinging tunog ng pagpreno at isang malakas, sikening na kalabog. Nakita ni Rico ang lahat, sa paraang tila bumagal ang takbo ng oras. Nakita niya ang determinasyon sa mukha ng kanyang anak. Nakita niya itong itinulak si Lena. Nakita niya itong tamaan ng kotse. Isang pamilyar na bangungot. Ngunit ngayon, mas masakit. Dahil nasasaksihan niya ito. Ay! Ang sigaw ni Lena ay puno ng lagim. Ngunit nalunod ito ng sariling sigaw ni Rico. Isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang sigaw para sa anak na 2 beses nang nawala sa kanya. Miguel! Ang mga humahabol sa kanila ay natigilan. Ang kotse na nakabangga ay huminto. Sa gitna ng daan, sa ilalim ng walang tigil na ulan, nakahandusay ang isang maliit na katawan, hindi gumagalaw, sa gitna ng isang lumalaking mansa ng dugo. Dumating ang mga backup ni Rico. Ang mga sirena ay umalinggaw sa gabi. Ngunit para kina Rico at Lena, na ngayon ay kapwa nakaluhod sa tabi ng bata, ang tanging tunog sa mundo ay ang katahimikan ng isang buhay na tila muling ninanakaw sa kanila. Sa isang maliwanag at malamig na pasilyo ng ospital, magkatabing nakaupo sina Rico at Lena. Basang-basa pa rin, puno ng putik at dugo. Walang nagsasalita. Ang tanging naririnig ay ang kanilang nanginginig na paghinga at ang malayong tunog ng mga makina. Lumipas ang mga oras na parang mga taon. Sa wakas, bumukas ang pinto ng emergency room. Lumabas ang isang doktor, ang mukha ay seryoso at pagod. Dahan-dahan itong lumapit sa kanila. Tumayo sila para salubungin ito, ang kanilang mga puso ay halos tumigil sa pagtibok. Tiningnan ng doktor si Rico pagkatapos ay si Lena. Huminga ito ng malalim. Ginawa na namin ang lahat ng aming makakayat. Ginawa na namin ang lahat ng aming makakayat. Ang mga salita ng doktor ay lumutang sa hangin,
isang malamig na tabak na handang pumutol sa huling hibla ng pag-asa ni Rico. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Lena, ang sarili niyang katawan ay naging bato, naghahanda sa isang impact na alam niyang hindi niya makakayanang tanggapin. Ang paghinga niya ay tumigil sa kanyang lalamunan. Hindi na ulit. Pakiusap, huwag na ulit. Nakita ng doktor ang itsura ng pagkawasak sa kanilang mga mukha. Huminga ito ng malalim at mabilis na idinugtong, at sa ngayon, stable na ang kondisyon niya. Nalagpasan niya ang pinakakritikal na bahagi. Ang hangin na pinipigilan ni Rico ay biglang kumawala sa isang nanginginig na tunog. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina, at kung hindi siya nakahawak kay Lena, marahil ay bumagsak na siya sa sahig. Napasandal siya dito, isinubsob ang kanyang mukha sa balikat nito, at doon, sa gitna ng malamig at walang kaluluwang pasilyo ng ospital, humagulgol siya. Hindi isang iyak ng sakit, kundi isang iyak ng napakatinding ginhawa. Isang himala. Binigyan sila ng isang himala. Sa mga sumunod na araw, ang silid sa ospital ni Leo ay naging kanilang mundo. Nagpalitan sila ni Lena sa pagbabantay, ngunit mas madalas ay pareho silang naroon, dalawang anino na tahimik na nakaupo, pinapanood ang bawat paghinga, naghihintay sa bawat paggalaw. Habang naghihintay, kumilos si Rico. Kinuha niya ang lahat ng ebidensyang nakalap niya, ang testimonya ng retiradong nurse, ang mga bank record na nag-ugnay kay Vargas sa may-ari ng klinik, ang mga security footage mula sa habulan, at higit sa lahat, ang mga nahuling tauhan ng senador na, sa takot na soluhin ang kasalanan, ay umamin sa lahat. Ibinigay niya ang lahat sa pulisya. Isang hapon, habang si Lena ang nagbabantay, lumabas si Rico para bumili ng kape. Sa isang VC na nakamount sa pader ng waiting area, nakita niya ito. Isang breaking news. Si Senator Eduardo Vargas, pinalilibutan ng mga mamamahayag, ay pinopusasan ng mga pulis sa labas mismo ng Senado. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang makapangyarihang tao, kundi ng isang daga na nahuli sa bitag. Ang yabang ay napalitan ng takot. Tinitigan ni Rico ang screen. Walang ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Tanging isang mabigat na pakiramdam ng pagtatapos. Tapos na ang bangungot. Ang katarungan kahit na antala ay darating din. Bumalik siya sa silid. Nakita siya ni Lena. Sa mga mata nito, nakita niya ang tanong. Tumango lang si Rico. At sa simpleng tango na iyon, naintindihan ni Lena ang lahat. Isang luha ang pumatak mula sa mata nito, isang luha ng pasasalamat. Ilang araw pa ang lumipas. Isang maulan na hapon, habang binabasahan ni Rico ng isang libro si Leo, napansin niya ang isang bahagyang paggalaw sa mga pilik mata nito. Napatigil siya. Lena, tawag niya, ang boses ay halos hindi marinig. Lumapit si Lena. Pareho silang nakatitig sa mukha ng bata. Dahan-dahang iminulat ni Leo ang kanyang mga mata. Sa una, ang mga mata nito ay malabo, naglalakbay sa paligid ng puting kwarto. Tumingin ito sa kisame, sa bintana, at pagkatapos tumingin ito kay Lena. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng bata. Mama ni. Napaiyak si Lena, hinawakan ang kamay ng anak. Anak ko, gising ka na di. At pagkatapos, ang mga mata ng bata ay lumingon kay Rico. Ang puso ni Rico ay tumigil sa pagtibok. Tinitigan siya ng bata. Isang mahabang, makahulugang titig. Ang pagkalito sa mga mata nito ay dahan-dahang napalitan ng pagkilala. Isang pagkilalang nagmula sa isang lugar na mas malalim pa sa mga alaala ng huling ilang buwan. Isang pagkilalang nagmula sa nakaraan. Ang mga labi nito ay bahagyang bumuka. At isang salitang 6 na taon nang hinintay ni Rico, isang salitang pinangarap niya sa bawat gabi ng kanyang buhay, ang namutawi mula rito. Tatay? Ang boses ay mahina, garalgal, ngunit para kay Rico, ito ang pinakamalakas na tunog sa buong mundo. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kumot, sinundan ng isa pa. Hindi niya ito napigilan. Hindi niya gustong pigilan. Umupo siya sa gilid ng kama at hinawakan ang kabilang kamay ng kanyang anak. Anak, sabi niya, ang boses ay basag sa pag-iyak. Nandito na si tatay. Nandito na ako, Miguel. Sa pagbanggit ng pangalang iyon, mas lalong luminaw ang mga mata ng bata. Ang mga piraso ng nawawalang puzzle ay nagsimulang mag-ugnay. Ang kantang para sa kanya. Ang mukha ng kanyang ama. Miguel.
Iyon ang pangalan niya. Bumalik na siya. Sa wakas, nakauwi na siya. Lumipas ang mga linggo na naging mga buwan. Ang paggaling ni Miguel ay isang dahan-dahan ngunit magandang proseso. Ang kanyang mga alaala ay unti-unting bumalik, mga piraso ng isang buhay na matagal nang natabunan. May mga araw ng pagkalito, ngunit sa bawat kwento mula kay Rico, sa bawat yakap mula kay Elena, nabubuo muli ang kanyang pagkatao. Ang kanilang bahay ay napuno ng mga bagay na matagal nang nawala, tawanan sa hapagkainan, tunog ng gitara sa hapon, mga gabi ng pagbabasa ng libro bago matulog. Natutunan ni Rico kung paano maging isang ama ulit, hindi isang taong nabubuhay sa anino ng nakaraan. Natutunan ni Lena kung paano magtiwala at magmahal ng walang takot. At natutunan ni Miguel na ang pamilya ay hindi kailangang maging perpekto, ang mahalaga ay magkakasama sila. Isang maaraw na hapon, sa isang hardin na napapalibutan ng mga puting bulaklak, nakatayo si Rico sa dulo ng isang pasilyo. Suot niya ang isang puting suit, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng hindi masukat na kaligayahan. Tumugtog ang musika. Isang himig na pamilyar. Isang bagong bersyon ng T ang kantang Para Lang Sa Iyo, ngayon ay may kasamang violin at piano. Sa dulo ng pasilyo, lumitaw si Miguel, suot ang isang maliit na suit, dala-dala ang mga singsing. Umiti ito at kumaway sa kanyang tatay. At sa likod nito, lumakad si Lena. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok ay may ilang bulaklak. Walang magarbong kolorite. Ngunit para kay Rico, siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Rico, puno ng pagmamahal at pangako. Siya ang kanyang kapayapaan. Siya ang kanyang tahanan. Nang makarating ito sa tabi niya, kinuha niya ang kamay nito. Salamat, bulong niya, sapat lang para marinig nito. Para saan? Tanong ni Lena, nakangiti. Tumingin si Rico mula kay Elena patungo kay Miguel na ngayon ay masayang nakatayo sa kanilang tabi. Ang kanyang dalawang nawawalang puso ngayon ay nasa harap niya. Salamat, ulit niya, ang boses ay puno ng emosyon. Salamat sa pag-uwi sa kanila sa akin. Hinawakan ni Lena ng mahigpit ang kanyang kamay. Umuwi na tayong lahat, sagot nito. At sa harap ng kanilang mga kaibigan at sa ilalim ng asul na langit, ipinangako nila ang kanilang mga sarili sa isa't isa. Hindi bilang dalawang taong pinagtagpo ng trahedya, kundi bilang isang pamilya na binuo mula sa mga sirang piraso. Pinatibay ng mga pagsubok at pinagbuklod ng isang pag-ibig na mas malakas kaysa sa anumang sakit ng nakaraan. At dito nagtatapos ang kwento ni Rico, Lena at Miguel. Mga minamahal kong tagapakinig. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Isang karangalan ang maging bahagi ng inyong mga araw at gabi. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, sabay kaming tumawa, umiyak, natakot, at umasa kasama sina Rico at Lena. Naging layunin ko na ihatid sa inyo ang isang kwentong hindi lang basta tungkol sa kilig at romansa, kundi tungkol din sa mas malalim na kahulugan ng buhay at pag-ibig. Ito ay kwento ng paghilom. Na kahit gaano pa tayo kadurog o kasugat ng nakaraan, palaging may espasyo para sa isang bagong simula. Ito ay kwento ng pagpapatawad, hindi lang sa iba, kundi lalo na sa ating mga sarili. At higit sa lahat, ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi palaging perpekto. Minsan, ito'y magulo, masakit at puno ng mga pagsubok. Ngunit sa huli, ang pag-ibig na nagtitiyaga, nagtitiwala at nagpapatawad ang siyang laging nananaig. Sana po ay may naiwan na aral at inspirasyon sa inyong mga puso ang kwento ni Rico, Lena at Miguel. Nais ko pong marinig ang inyong mga saloobin. Ano po ang inyong paboritong bahagi? Anong aral ang inyong natutunan? Huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat isa po sa mga ito ay mahalaga sa akin. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento. Ako po ang inyong manunulat na laging nagpapasalamat.